Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ako sa Ito Barakel. Ang topic po natin para sa araw nito ay General Eschatology. General Eschatology is a study of the future events that affect the whole world, like the return of Christ, the resurrection of the dead, the final judgment, and the new heaven and earth. This reminds us that history is going somewhere. God is moving everything toward a glorious and victorious end. Ang Bible readings po natin para sa araw nito ay Acts chapter 1 verse 11. And said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into the heaven. Ang teachings po natin para sa araw nito, yung tatlong nangyayari sa picture. Number 1, return of Christ. Ito yung muling pagbabalik ng ating Panginoon upang talunin yung kamatayan once and for all. Dahil sa future, kamatayan na lang yung tanging kalaban na natitira. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, tatalunin niya na ito. Which leads to number 2, resurrection and judgment. So, since natalo na ang kamatayan, wala nang mamamatay na tao. Lahat ay mabubuhay. Lahat ng tao, makasalanan man o hindi, ang mga mabubuti ay mapupunta sa walang hanggang buhay. At yung mga masasama naman ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Dun ayun lang yung dalawang pupuntahan ng lahat ng tao once sila ay na-resurrect sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Number 3, restoration of creation. So, sa muling pagbabalik ng Panginoon, muling mabubuhay ang lahat at mare-restore lahat ng creation as it is. Yung original purpose ng creation ng ating Panginoon, yung lahat na nakikita natin dito natin sa mundo, siya ibabalik sa kanyang original purpose. So kapag nawala na yung kamatayan, mawawala na yung kalungkutan, yung suffering, lahat ng sasamang bagay ay mawawala dito sa mundo ito. At tanging matitira na lang ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At lahat ng creation ng ating Panginoon ay babalik sa original na purpose niya, yung perfect purpose niya. Kabilang na tayo itong mga tao dahil wala na yung mga masasamang tao. Sila ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Tayong mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay mapupunta sa buhay na walang hanggan at magiging perfect na rin tayo. So yung original purpose natin bilang mga tao ay matutupad or magagampanan na natin sa future once na bumalik na ang ating Panginoon sa Kristo. Para po sa application natin ngayong araw, number 1, make this world a better place. So gawin natin yung mundo a better place sa ating pamumuhay. Kung paano binago ng ating Panginoon sa Kristo yung mundo sa kanyang pagkapanganak, sa kanyang pagbaba dito sa mundo ito, gawin din natin yung the same. Although hindi ganun kalaki yung impact, pero as long as may impact pa rin, may progress pa rin, yung paggawa natin ng mabuti, then that is good. Yung kung paano umalis sa ating Panginoon sa Kristo dito sa mundo ito na mas better, kasi nga dati sobrang sama ng mga tao, kaya nung pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng hope dito sa mundo ito, nagkaroon ng kabutihan kahit paano dito sa mundo ito. Kahit na may mga masasamang tao, syempre may mga mabubuti pa rin tao. So tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, gawin natin yung nakalulugod para sa ating Panginoon at gumawa tayo ng kabutihan upang mas bumuti, mas gumanda itong mundo ito. So mag-create tayo ng impact at mag-iwan tayo ng legacy dito sa mundo ito. Number 2, make one step closer to Jesus each day. So at nang ginagawa natin ay gawin natin upang tayo ay mas mapalapit sa ating Panginoon, mas makilala natin siya, mas tumatag yung relationship natin sa Kanya, at sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga bagay na ikinalulugod niya, mas napapalapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Yung paglakad natin ay towards sa ating Panginoon, at sa ganung pamamaraan tayo ay mas maging intimate sa ating Panginoon. Number 3, make at least one act of kindness each day as investment for eternity. So kahit one act of kindness lang kada araw as an investment for eternity, dahil yung mga ginagawa nating kabutihan, lahat yan ay worth it sa dulo. Kaya araw-araw tayong gumawa ng kabutihan towards sa ating kapwa. Kapag may nanghihingi ng tulong, pag may nakikita tayo nanghihingi ng tulong, tulungan agad natin ito.
huwag tayong magsawa na gumawa ng mabubuting bagay dahil ang naitataas ito ay ang ating Panginoon. Gawin natin ito para sa ating Panginoon. Discussion po, what are the acts of kindness you can make as investment for eternity? Isa po sa act of kindness na pwede natin gawin ay yung pagtulong nga sa mga nanghihingi ng tulong. Yung mga nakikita natin minsan sa kalye, yung mga batang nanghihingi ng pera, pwede natin silang bigyan ng pera or pagkain. Yung mga matatanda rin na nanghihingi minsan sa tabing kalsada, pwede natin silang bigyan ng pera or pagkain. O kaya kung may tatawid na matanda, pwede natin tulungan itong tumawid sa pamamagitan ng pangunguna, tayo maglilid sa kanya upang makatawid siya ng ligtas. So, marami po tayong acts of kindness na pwedeng gawin araw-araw, depende sa situation natin sa buhay. Kaya, utilize natin yung buhay natin upang gumawa tayo ng kabutihan towards sa ating kapwa. Ayun lamang po. God bless everyone.